Binabaliwala ka ba ng lalaki kahit ginagawa mo na lahat-lahat? Then, do this. Yun. Sa video na ito ay masasagot po natin yung katanungan na, Kuya Kiko, ano po ang dapat nating gagawin kapag ako po ay binabaliwala ng partner ko? Kahit ginawa ko na ang lahat-lahat. Well, actually mga utol, doon pa lang sa actions na ginawa mo na ang lahat-lahat, ay doon na po tayo magkakaproblema. Ibig sabihin, diretsahang sagot, ang dapat ninyong gagawin ay, kung nagawa mo na ang lahat-lahat, binigay mo na ang lahat-lahat, kung sa tingin mo sa sarili mo na parang nagawa ko na nga rin siguro lahat-lahat, Kuya Kiko, I did my best na, pero still, ganun pa din, nababaliwala ako. Actually, mas lalo ka pang nababaliwala. Ibig sabihin, utol, yun po ang rason kung bakit ka mas lalong nababaliwala ng partner mo. Dahil ginawa mo na po ang lahat-lahat. Dahil ginawa mo pa lalo yung lahat-lahat. So again, ang kasagutan lang naman ay huwag mo po gawin ang lahat-lahat. Magbawas ka, kumbaga. Dumistansya ka. No? Huwag ka nang masyadong mag-invest. Huwag ka na masyadong mag-effort. Na kung ginawa mo na ang lahat-lahat, no? Pinakita mo na sa kanya yung best mo, no? Nag-effort ka na, but still, hindi mo lang na-appreciate ng partner mo. And yes, kung napapansin mo, mas lalo pang namimihasa. Kasi yun talaga ang magiging resulta. Kapag ginagawa mo kasi ang lahat-lahat, utol, mas lalo po yung mamimihasa. Actually, mapababae, mapalalaki. And mostly talaga, pagdating sa aming mga lalaki, kapag kumikilos po ang babae para sa amin, tandaan nyo ito ha, mas lalo po kaming mamimihasa. Mas lalo pong lalaki yung ulo namin. Yung dalawang ulo namin. No? Taas at saka sa baba. Yeah. Which is totoo naman. Mamimihasa talaga. Kasi ikaw mismo ay parang inaagaw mo na yung role ng isang lalaki. Kumbaga pa, parang inaagaw mo na yung responsibilidad ng isang lalaki. Instead na, yung lalaki sana yung mag-effort, mag-invest para sa relationship ninyo. No? Mag-provide ng lahat-lahat para manatili or para magiging masagana yung relasyon or yung pagsasamahan ninyo. Pero bakit nag-iba? Bakit nag-twist? Bakit ikaw ngayon yung panay, no, na nag-e-invest, nag-e-effort, na halos magkakandara pa na sa relationship ninyo? So which is, kaya ka nga mas lalong nababaliwala dahil lang po yan sa ginagawa mo po ang lahat-lahat. Mali po yung paniniwala natin sa karamihan, no, na yun na nga, pag may mahal ka daw or kapag magmahal ka, gawin mo yung lahat-lahat. Ipakita mo yung lahat-lahat. Pero mag-ingat po kayo mga utol. Kasi once na ginawa mo ang lahat-lahat, kasi actually even me, no, nakarinig na rin ako ng salitang ganito eh. Kapag ako ay magmahal, kapag mapasa akin yung taong ito, gagawin ko talaga ang lahat-lahat. So doon pa lang, nakikita ko, oy teka lang, mag-ingat ka kasi once na magawa mo na ang lahat-lahat para sa taong yan, mababasa din yan ng partner mo or ng tao na yan. Napatay na patay ka sa kanya. So kung napapansin niyo, di ba, na kung the more na binibigay mo ang lahat-lahat, the more ka pang lulukohin. Yeah, the more ka pang nababaliwala. And mas lalo pa talaga siyang mawawalan ng takot sa iyo. Kasi sa actions pa lang na pinapakita mo na ginagawa mo ang lahat-lahat, nagpapahiwatig na po yun, utol, na may takot ka talagang mawala siya. Kahit hindi mo nasabihin ito na kung gaano mo siya kamahal. Pero sa pagbibigay mo pa lang ng lahat-lahat, no? Aantig na po yung isipan ng partner mo na, uy, grabe, ganito niya pala ako kamahal. So ibig sabihin, pwede ko palang gawin yung lahat ng gusto kong gawin sa sarili ko. Kung gusto kong magiging happy, magpapakaligaya, wala siyang magagawa kasi mahal niya ako eh, ganun niya ako kamahal eh. So, yun na nga, dito na po mamimihasa na parang bata, di ba? The more na binibigay mo ang lahat-lahat sa bata ay iiyakan ka kapag hindi mo na nabibigay sa kanya. So, ganun din po yun sa partner mo. Na kung hindi mo na siya papayagan or kung babawalan mo na siya sa lahat ng gawain niya,
No? Or kung may pinagsisolosan ka na, di ba? Kung napapansin ninyo, siya pa ang galit. Kasi yun na nga, sinanay mo rin kasi sa maling gawain eh. Binibigay mo kasi ang lahat-lahat, utol. So yun po ang nangyayari. Cause and effect. No? Na kung ang buong akala natin kapag ibigay yung lahat-lahat ay yun din ang isusukli sa atin. Yun pala ay kabaliktaran. Which is, that's why, very, very applicable po yung reverse psychology when it comes, no, sa relationship. Pagdating sa relationship, utol, ang buong or yung lingid sa kaalaman natin ay ito yung normal na dapat gagawin. Yung pala, ang kailangan mong gagawin ay sa kung ano yung naiisip mo na normal, which is baliktad pala dapat yung i-apply mo. Na kung yung buong akala mo ay ibibigay yung lahat-lahat, try mo po na huwag ibigay ang lahat-lahat. Mas lalo po yan kakapit. Pero kapag todo bigay ka na, nagpapakita ka na may takot kang mawala siya, bumibigay ka palagi, nagiging submissive ka palagi, wala. No? Mas lalo mo lang pinapalakas yung partner mo. Mas lalo mo lang siyang pinapatapang na habang ikaw naman ay nakabahag yung buntot mo na parang aso, na parang tuta. No? Takot na mawala siya. So ganun po ang nangyayari. So again, diretsahang sagot, kapag binabaliwala ka ng partner mo, no, na which is nagawa mo naman ang lahat-lahat, then yung gawin mo lang po ay itigil, dumistansya, umatras. Huwag ibigay na yung lahat-lahat. Kumbaga pa, ibahin mo na yung pakikitungo mo or yung pagtrato mo sa kanya. Mapapansin po yan ng partner mo. Pagmasdan mo, utol, yes, masasabi ko talagang mapapansin niya yan kasi hindi ka naman ganun dati eh. Na kung yung dati is todo bigay ka, and then ngayon parang nagdadamot ka na, hindi ka na gaano nagbibigay, hindi ka na gaano nagpapadala, or hindi ka na nagpapautang sa kanya, marami ka nang dinadahilan, mapapansin po yan ng partner mo. And ito, ang gagawin niya po ay mas lalo kang tatakutin. Sa pamamagitan na, babaliwalain ka, ino-no contact ka, hindi ka niya kikibuin. So ito ngayon, instead na idediretso mo na sana, no, na aatras ka, matatakot ka. Naku, Kuya Kiko, mali yata yung ginagawa natin. Parang mas lalo siyang mawawala sa akin. So, siguro mas mainam na lang ibigay ko yung lahat-lahat. So, yun. Wala. Paikot-ikot yung cycle na kung saan ka nahihirapan. Na kung saan ka binabaliwala palagi. Kasi wala pa nga eh. Inuunahan mo na kaagad ng takot. Why not nahintayin natin na kung nakakaramdam ka ng takot, hintayin talaga natin na siya ito yung bibigay. Kasi pagdating sa dulo, utol, sa pinakataas o sa pinakatuktok ay susuko at saka susuko din yan. No? Na mas lalo siyang magsisisi na kung dati yung taong ito ay panay bigay ito sa akin, kaso lang inabuso ko, no? May hangganan din pala. Nawawala din pala. Natitigil or natatapos din pala. So yun po ang marirealize nun. So paano niya marirealize ito kung sa kalagitnaan ka pa lang, tumitigil ka na, nagiging submissive ka na, nagiging sunod-sunuran ka na, ikaw pa ito yung nagbibeg sa kanya? Wala. Hindi mo makakamit na makaka-realize siya ng tama. Okay? So yun na po ang dapat ninyong gagawin. No? Umatras, dumistansya. Kumbaga pa, mag one step backward muna kayo. Huwag magpadalos-dalos. Okay? So yun na po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga nais akong makausap one-on-one, PM or puntahan nyo lang po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.